Cited in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya matapos magsinungaling kaugnay sa dahilan ng hindi pagdalo sa pagdinig ng asawa niyang si Sara. May heart condition din po siya at saka po bali nagpadala po siya ng letter po dito. Hindi ko lang po nabasa kung ano yung iba pang content. Regrettably, I have an important meeting with my employees on the day of the hearing to explain the problem that the company is facing now. Iba yung sinasabi mismo na misis mo eh. Di ba kayo nag-usap? You lied. You lied. Paano ba kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Dahil pinakontempt ng komite, nakadetain ngayon si Pacifico Discaya sa Senado. Nag-issue naman ng show cause order para sa kanyang misis. Sa pagdinig, inamin ni Discaya na nagbigay sila ng kickback para makakuha ng flood control project. Paliwanag niya, wala silang nagawa o magawa dahil sa takot na mawalan sila ng proyekto. 10 to 25% daw ang kanilang ibinigay na cash at inilagay sa paper bag. Tumanggi si Discaya na sabihin kung magkano ang mismong halaga na kanilang ibinigay, pati ang mga sinasabi niyang ledger na naglalaman umano ng mga transaksyon ng mga humingi ng kickback dahil wala pa raw siyang protection. Ayon kay Senate President Tito Soto, pwede silang humingi ng legislative immunity. Pero sabi ni Committee Chairman Senador Ping Lacson, dapat sabihin nila ang lahat ng totoo. Your Honor, nagbigay po kami ng sulat dito na hindi po namin po maipo-provide muna kasi wala pa po akong protection po. Baka po magamit din po for self-incrimination po. Inherent sa mga committees yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi. Questionable ang ilang flood control project sa Quezon City base sa inspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure kasama ang LGU kahapon. Kabilang dyan ang proyekto sa Barangay Rojas malapit sa San Juan River na nagkakahalaga ng 141 million pesos. Ipinagtataka ng DPWH at LGU kung bakit tila inutay-utay o chinap-chap ang proyekto. Napansin din ang tila baradong lagusan ng tubig sa drainage system sa Barangay Tatalon. Sinilip din ang pangharang sa baha sa Project 6 at isang pumping station na 300 milyong piso ang halaga na tila nakakaabala raw sa lokasyon. Kasama rin sa nag-inspeksyon ng Special Advisor ng Komisyon na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nitong Lunes, ibinunyag ng QC-LGU na abot sa 35 flood control projects sa lungsod ang umano'y ghost projects. Apat ang nasawi dahil sa bahang dulot ng malakas na ulan sa ilang lugar sa Valencia, Bukidnon. Ay sa City Disaster Risk Reduction Management Office, ang mga nasawi ay kabilang sa mahigit 300 pamilyang naapektuhan ng matinding ragasan ng tubig. Sa barangay Poblasyon, natagpuan ang bangkay ng isang bata na natabunan ng putik. 6 ang patuloy pang hinahanap. Sa kasagsagan ng ulan, nahirapang dumaan ang mga motorista dahil sa pagragasa ng tubig sa kalsada. Stranded naman ang ilang residente nang umabot ang tubig sa isang tulay. Ilang estudyante rin ang stranded matapos pasukin ng lampas tuhod na baha ang Central Mindanao University. Umabot ang tubig sa loob ng ilang silid-aralan, pati sa boarding houses ng mga estudyante. Dadamay rin ang ilang nakaparadang motorsiklo. Nagsagawa na po ng clearing operation sa mga otoridad sa mga pinsalang iniwan ng baha. Ayon sa Pag-asa, ang pagulan sa Bukidnon ay dulot ng localized thunderstorms. May panibagong puna si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol naman sa mga mababatas na idinadawit sa mga anomalya. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad. Sinabi yan ng bise sa gitna ng kontrobersya sa dating chairman ng House Appropriations Committee na si Representative Saldi Co. Si Co ang tinuturong may pakana umano ng bilyon-bilyong pisong insertions sa 2025 budget na napunta sa mga questionableng proyekto. Nasa Amerika si Co dahil nagpapagamot daw
Nauna na itinanggi ni Ko na sangkot siya sa anomalya. Sagot ng Malacanang sa mga pahayag ni VP Duterte, ang pagbiyahe ng mga kongresista abroad ay inaaprubahan ng House Speaker at hindi ng Pangulo. Wala rin naman daw whole departure order na nagbabawal sa mga kongresista na umalis ng bansa. Dapat din daw alalahanin ng bise na nakailang biyahe rin siya sa gitna ng mga issue tungkol sa impeachment. Ano raw ba ang pagkakaiba ng biyahe ni Ko sa mga biyahe ng vice-presidente? Wala pang sagot ang bise tungkol dyan. Showbiz Chika ngayong Friday morning sa mga pinalaking palaban ng Sex Bomb Girls. Ready na ba kayo maki-get out? Magsasama-sama ang OG girl group na Sex Bomb Girls sa isang dance reunion concert sa December. Magpapakitang gilas at hahato ulit sa isang concert filled with nostalgia sina Rochelle Pangilinan, Jopay Pagya, Weng Ibarra at Monique Ikban. Pati sina Mia Pangyarihan, Sunshine Garcia, Micah Bautista, Aifa Medina at iba pa. Thankful ang Sex Bomb dahil kahit 2 dekada na ang lumipas, kilala pa rin sila ng fans. Sana yung legacy na iniwan ng Sex Bomb noong 2000, nakasabay namin ng mga millennials, maipasa sa Gen Z hanggang Gen Alpha. Every Christmas party, lagi namin siya pinag-uusapan, lagi namin siya pinagkukwentuhan. Until this year talaga, actually last year no, nag-usap na tayo. Oh, last year. Sabi niya, tara na. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.